umabot siya ng 1 year. So, yun. Way back, 2023. Ah, enrolled po ako sa isang subject na sa madaling salita po, thesis. So, ayun po, alam naman natin na pag thesis, maraming struggle dyan. Kasama yung mga groupmates. Kahit sabihin na natin na sobrang lagi kang pumapasok, ganyan, nagko-comply ka sa gusto ng prof, ganyan. Pero yung mga kasama mo, hindi. So, ayun, yun po yung naging struggle. Ang goodness naman po doon ng Lord is sinustain niya ako ng strength and yung wisdom din po. Kasi sa strength, lagi kasi ako pumapasok noon kahit hindi kami nakukumpleto para mag-show up ba dun sa prof na, nandito ako, present ako palagi. Baka naman. Tapos, ayun po, nung first half, January to kasi yun po yung INC na kami. Hopeful ako dun na makakahabol kami, makakasama sa September na graduation. Pero ayun nga po, hindi nangyari. Tapos nung mga July, August, dun po yung time na pumapasok kami ganyan para mag-report sa prof. Then yun nga, hindi kami na tuunan ng pansin ganyan. So hanggang sa umabot po ngayong December ulit. Pero nung January na, nung nag-asikaso po kami ng papel, pumasok kami para magpakita sa kanya. Doon na po na dito. Asikaso pala for extension ng INC namin since expired na nga po, since 1 year na nga yun. Nakausap namin yung dean na need na i-enroll ulit. So nakausap namin yun na dean, gagawin namin, ganyan, ano pong magandang option. So ayun, sinabi niya na re-enroll na nga lang daw para hindi kami hindi kami magmadali, ganyan. So tinanong namin din sa accounting namin, ang tuition para sa isang subject na yon is abot siya ng 22,000. So doon nung habang nakita ko yung price ng isang subject na yun, nag-pray ako sa Lord na ano yung gagawin ko, kung mag-enroll ba ako ulit or hintayin ko yung mga kaklase ko na ano yung response nila. So dun sa prayer na yon, naghintay kami ng 1 week. Then nung January 14, pinapunta kami ng prof. So ayun, nung nagpakita kami sa kanya, nagpasa kami ng hinihingi niya, may mga konting mali lang, revision. Tapos balik na lang daw kami kung kailan matatapos. So this week yon, inasikaso namin yon. Then nung Wednesday, dun po nabigay na namin yung final requirement sa kanya, yung hardbound namin na thesis namin or yung design project. So ayun po, napirmahan na and may grades na po yung namin, yung subject na yun. So ayun po, sa 1 year na sabihin nating delay ng sa pangyayari, nakita ko po doon yung goodness ng Lord na hindi niya pa rin ako pinabayaan, and nandun po yung growth. Kumbaga, sa 1 year na tinagal na yon, hindi ka hahayaan ng Lord na matitenga ka, wala siyang babaguhin sa'yo, wala siyang kumbaga walang may improve sa'yo. So ang nakita ko po doon is growth ko sa spiritually, mas naging po ako prayerful. Iniisip ko nga po kung hindi ako na-delay, magiging prayerful ba ako na pati sa simpleng bagay, ipagpipray ko ba yon or hahayaan ko na lang. Kasi kaya po nasabi na prayerful yung naging growth, kasi nanghihingi po talaga ako ng wisdom sa Lord every time. Kahit maliit na bagay, pinagpipray ko na simula nung last year. So ayun,
yun din, sa loob ng isang taon na yun, marami namang nangyari. Nakakuha na ako ng mga valid IDs ko, ganyan. Tapos, ayun, sa church, na naging officer po ng youth. So, may ano talaga, may pagbabago talaga. Kasi, hindi ako sanay na, umaharap sa mga tao, ganyan. So, tapos ngayon pa na pinagli-lead pa ako ng youth. So, ayun po, may changes talaga. Then, ano ba? Wait lang po, naka-outline na. So, ayun po. Yung, kumbaga, iiwan ko na verse, siguro po. Ito rin yung verse of the day no Wednesday, na kung saan, yun po yung day na, kumbaga, graduate na, kahit wala pa po yung ceremony, is Proverbs 19:21. So, sabi po, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. So, ayun nga po, sumakses ka eh. So, step by the step po pala yan. So, and din po pala, thank you rin po sa lahat po nang nag-pray for, sumama sa akin sa journey ng 1 year. Sa sobrang tagal nga po, pag tinatanong ako nila mami, nagagalit pa ako eh. Parang, kumbaga nandun yung frustration kasi for 1 year. Tapos, kapag pag day na ng pasok mo, tatanungin ka, eh wala nga yung kagrupo mo, so hindi ka makakapasok. So, init lang yung ulo ko, tapos ganun din sila. Pero ayun po, thank you po sa pagsama sa panalangin. Yun lang po.